Magandang araw mga ka-health! Welcome back sa ating channel. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang tungkol sa calcium oxalate, isang uri ng bato sa bato o kidney stone na madalas maranasan ng maraming tao. Malalaman natin kung paano ito nabubuo, ano ang mga sintomas at syempre, paano natin ito may iwasan. Kung interesado ka sa kalusugan at gusto mong mapangalagaan ang iyong katawan, siguraduhin tapusin mo ang video na ito. Tara, simulan na natin. Ano ang calcium oxalate? Ang calcium oxalate ay isang uri ng mineral na natural na matatagpuan sa ating katawan at sa ilang mga pagkain. Kapag ang calcium at oxalate ay nagsama sa ihi, maaari itong bumuo ng maliliit na kristal. Kapag hindi na ilabas ng katawan ang mga kristal na ito, unti-unti silang lumalaki at nagiging tinatawag nating kidney stones o bato sa bato. Paano nga ba nabubuo ang calcium oxalate stones? May iba't ibang dahilan kung bakit nagkakaroon ng calcium oxalate sa ating mga bato o kidneys. Ilan sa mga pangunahing sani ay kakulangan sa tubig. Kapag kulang ka sa iniinom na tubig, nagiging mas concentrated ang ihi na nagiging dahilan ng pagbuo ng mga kristal. Pangalawa, diet na mataas sa oxalate. Ang pagkain ng maraming pagkaing mataas sa oxalate tulad ng spinach, nuts, at chocolate ay maaaring magdulot ng pagkakaroon ng kidney stones. Pangatlo, sobrang calcium o vitamin D. Ang pag-inom ng sobrang calcium supplements o vitamin D ay maaaring magresulta sa labis na calcium sa ihi na nagdudulot ng pagbuo ng calcium oxalate. Pang-apat, genetics. Kung may history ng kidney stone sa inyong pamilya, mas mataas ang posibilidad na magkaroon ka rin ito. Panglima, iba pang mga sanhi. Kasama rin dito ang sobrang pagkain ng maalat, obesity, at iba't ibang kondisyon sa kalusugan tulad ng hyperparathyroidism at mga problema sa bituka. Mga sintomas ng calcium oxalate stones. Ang pagkakaroon ng bato sa kidneys ay maaaring hindi agad maramdaman hanggat hindi pa ito gumagalaw sa loob ng kidney o pumapasok sa ureter, ang maliit na tubo na nag-uugnay sa kidney at pantog. Naritong ilan sa mga karaniwang sintomas. Matinding pananakit sa likod o tagiliran. Ang sakit na ito ay maaaring biglaan at sobrang tindi. Pangalawa, pananakit habang umiihi. Kapag gumagalaw ang bato, nagdudulot ito ng matinding kirot habang umiihi. Pangatlo, dugo sa ihi. Kapag nagagasgas ng bato ang lining ng ureter, nagiging sanhi ito ng pagdurugo. Panghuli, lagnat at panginginig. Kung may mga kasamang impeksyon, maaari kang makaranas ng lagnat at panginginig. Paano natutukoy ang calcium oxalate stones? Kung nararanasan mo ang mga sintomas na nabanggit, mahalagang magpatingin ka agad sa doktor. Paano may iwasan ang calcium oxalate stones? Siyempre, mas mabuting pag-iwas kaysa sa gamutan. Naritong ilang tips kung paano mo maiwasan ang pagkakaroon ng calcium oxalate stones. Una, uminom ng maraming tubig. Siguraduhin nakakainom ka ng 8 to 10 na basong tubig araw-araw para mapanatiling diluted ang iyong ihi. Pangalawa, bawasan ang pagkain na mataas sa oxalate. Ilan sa mga pagkain may mataas na oxalate ay spinach, beets, chocolate at tsaa. Hindi naman kailangang iwasan ng tuluyan pero mainam na bawasan ang pagkain ng mga to. Pangatlo, iwasan ang sobrang asin at protina ng hayop. Ang sobrang asin at protina ng hayop ay maaaring magdulot ng pagtaas ng calcium sa ihi. Kumain ng mga pagkaing mayaman sa calcium.
Taliwas sa iniisip ng iba, hindi dapat iwasan ang calcium. Ang pagkain ng tamang dami ng calcium mula sa pagkain, tulad ng gatas at yogurt, ay nakakatulong para mahadlangan ang pagbuo ng oxalate sa bato. Panglima, mag-ehersisyo at panatilihin ang tamang timbang. Ang pagiging aktibo at pag-iwas sa labis na timbang ay nakakatulong upang mapanatili ang kalusugan ng iyong mga mato. Gamot at lunas. Kung sakaling meron ka ng calcium oxalate stones, hindi mo kailangang mag-alala agad. May iba't ibang paraan para gamutin ito, depende sa laki ng bato. Una, natural na pagpapalabas. Kung maliit pang bato, maaring ipayo ng doktor na uminom ka lang ng maraming tubig at pain relievers habang hinihintay lumabas ito ng kusa. Pangalawa, medikasyon. May mga gamot na maaring irekomenda para bawasan ang sakit at makatulong sa pagpapalabas ng bato. Pangatlo, lithotripsy. Isang non-invasive na pamamaraan kung saan ginagamit ang shock waves upang durugin ang bato sa mas maliit na piraso para madaling mailabas sa ihi. Surgery. Kung sobrang laki na ng bato at hindi na kayang lumabas ng kusa, maaring kailangan ang operasyon upang alisin ito. Ang calcium oxalate stones ay isang kondisyon na maaring makaapekto sa sinuman. Pero may mga hakbang na maaari nating gawin upang maprotektahan ang ating mga kidneys. Tandaan, uminom ng sapat na tubig, bawasan ang pagkain ng mataas sa oxalate at panatilihin ang balansing pagkain. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong videos. Huwag din kalimutang i-share sa iyong mga kaibigan at pamilya para maging aware din sila sa kanilang kalusugan. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa ating channel mga ka-health. Ingat kayo palagi. Paalam!